Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman po ako ang nagmamaganda ninyong ka-legit Ricads na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and the legit Ricads. For tonight's video, guys, pag-uusapan po natin itong apela ng Tape Inc. Pasensya na po pala guys sa boses ko. Meron tayong sipon Natuyuan ata ako ng pawis kakatulog maghapon. Anyway, eto nga for tonight's video, atin po pag-uusapan ang tungkol dito sa inihaing apela ng Tape Inc. para sa titulong Itbulaga. Para mabawi po nila muli ang titulong Itbulaga, so nananatili na hindi pa rin po sila sumusuko. So, ang pagpasa nga po nila ng apela ay para mabaliktad nga daw po ang desisyon ng korte. Ang naging hatol sa kanila ng Marikina Regional Trial Court. So, marami po ang naguguluhan ng mga ka-legit Ricads dito sa inihayin na apela ng Tape Inc. Kasi marami din po tayong mga narinig na opinion mula po sa mga vloggers na lawyer, yung mga opinion po nila. Tapos, ang move ng Tape ay parang salang-sala sa mga narinig nga pong opinion ng mga legit Ricads from lawyers. Kaya, yung iba sinasabi na naamoy nila na walang magiging laban ng Tape. Na walang patutunguhan at mahihirapan ng Tape sa gusto po nilang mangyari. Naghain ng petisyon ang producer na Television and Production Exponent Inc. or Tape sa Court of Appeals para baliktarin ang desisyon ng Korte ng Marikina na nagbabawal sa paggamit ng Itbulaga at EB at pagkansela sa pinaparehistro o sa pagpaparehistro ng trademark nito para sa dalawang marka. Inihain ang petisyon itong Biyernes, Enero 19 ngayong taon 2024 ni Tape Legal Counsel Maggie Abraham Garduque na humihiling sa Court of Appeals na baliktarin ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court Branch 273. Matatandaang naglabas ng ruling ang naturang korte noong December 22, 2023 ngunit inilabas noong January 5 ngayong taon sa kasong paglabag sa copyright at hindi patas na kompetisyon na isinampa ni Tito Vic and Joey or TVJ at ni Jennifer laban sa kumpanya at GMA Network. Pumabor kina TVJ at Jennifer ang nasabing desisyon. Ayon sa desisyon, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs sa TVJ po and kay Miss Jennifer and against the defendants. Permanently enjoining defendants, Television and Production Exponent Inc. and the GMA Network Inc. from using Itbulaga or EB and Itbulaga and EB including logos associated with the marks in its show programs, projects, and promotions. Nakasaad sa petisyon ng Tape na mali ang korte ng Marikina sa pagpapasya sa pagmamay-ari at pagkansela ng trademark ng Itbulaga noong ang kaso nila Jennifer at TVJ ay para sa paglabag sa copyright. Indubitably, RTC granted reliefs which are not being sought by the respondents, ayon sa Tape. Dagdag pa nila, the basis of the unfair competition is not due to the use of trademark, but because of airing and replayed episodes of Itbulaga showing TVJ as the host on June 1 to 3, 2023, and the continuous airing of the show with new host when allegedly respondents owned the copyright over the show and its derivative works. Sa petisyon din nito, hinihiling ng Tape sa Court of Appeals na ibigay ang aplikasyon nito para sa Temporary Restraining Order or TRO at maglabas ng utos na nagbibigay ng Preliminary Mandatory Injunction. Matatandaan din na matapos maglabas ng desisyon ang RTC,
Regional Trial Court ng Marikina, pinalitan ng tape ang kanilang noontime show mula Itbulaga na naging tahanang pinakamasaya. So, yon kaunti yung buod no, ng parang apela po nitong Tape Inc. na kung saan, dapat nga daw po maglabas na talagang meron pong copyright itong si Jennifer ang TVJ sa lahat ng yon ka-legit Cads. Pinagtataka naman ng lahat na automatic na yun kaya nga sila pinasara. Kaya nga po pinatigil sa kanila ang paggamit kasi TVJ and si Jennifer ang may copyright. Saang banda daw doon yung hindi maunawaan ng Tape Inc. Bakit basta marami pong naguguluhan dito sa tape sa kanila pong naging apela na yan. And dahil po dyan ay sabi nila, nako muli daw po nila naamoy na mahina ang laban ng Tape Inc. Kaya nga po kaya nga po magbabayad sila dahil ang TVJ ang may copyright po dyan sa segments, sa mga kanta. So, magkasama na yon. Parang napakaganda na strategy no, ng TVJ. Anyway guys, malaman pa rin po natin yan. At the end of the day, Court of Appeals pa rin naman ang sasagot dyan sa apela ng tape. Samantala, sabi dito ni Jinishi, magandang gabi. Dahan-dahan lang mga Dabray Cards. Huwag tayong mainip. Nagsisimula pa lamang uli ang TVJ at hindi pa nga tapos ang problema nila dahil ayaw patalo ng kabila, diba? Oo nga ayaw pong patalo ng kabila. Sabi ko nga guys, mahirap din magpakakampante as long as umaapila sila. Kung malakas man ang laban ng TVJ, meaning na habang umaapila sila may 1% pa din or 0.01% pa din ka-legit Cads. So baka wala naman po imposible lalo na't gigil ang Tape Inc. na mabawi ang titulong Itbulaga. Pero yun nga sana pinaubayan na lang ng tape ito sa TVJ. Tinapos na sana dito. Kasi kahit naman po nila maipanalo yan, ang Itbulaga ay taong bayan na po ang kanilang makakalaban. Baka mamayan yan, magsisi pa sila na pinilit nilang kunin sa TVJ ang Itbulaga. Baka pagdating ng araw ay magsisi pa sila dahil taong bayan ang kikilos para ipamukha sa kanila na hindi dapat o hindi sila ang karapat-dapat na maging Itbulaga. So wala daw kadala-dala no, sa karma na kanilang nararanasan ngayon ng tape. Sabi pa dito, hindi na talaga biro ang pinagdadaanan ng TVJ in this point of their time. Pero tingnan nyo naman, 'di ba? Buhay na buhay pa rin ang Itbulaga original. Kailangan nilang mag-ipon ng mga host para sa hinaharap na mga segments and other shows. Malay natin, 'di ba, gumawa rin sila ng mga drama for a Lenten season. Syempre kailangan nila ng mga artista. Malay natin, nako, pepresenta na po ako. Charis. Oo nga no, 2024 na, malapit na rin ka-OG. Malay natin ay magkaroon ulit ng Lenten special, no? Pero sa ngayon, dito muna tayo mag-focus sa problema na kinakaharap ngayon ng TVJ. Although para sa iba, hindi na threat ang pag-aapila na ito ng Tape Inc. Pero oras, panahon pa rin po ang kinakain, saka pera na din, ka-legit Dabray Cards ang nasasayang habang pinapatagal po nila ang laban na ito. Kaya guys, tayo po ay patuloy lamang sa pagsuporta at pagtangkilik syempre sa original na Itbulaga na siyang ipinaglalaban naman talaga natin. Samantala, sabi ni Belen Javier, magandang gabi, ayon sa alam ko, kung ano po ang naging desisyon ng lower court, ganun din po ang magiging desisyon sa higher court. Bihirang-bihira lamang po magbago ang desisyon ng higher court pag nakapagpakita ng bagong ebidensya na hindi nila naipakita sa lower court. Yes guys, so habang umaapila sila, sabi ko nga nitong mga nakaraan, dapat sa patibay ng patibay ang kanilang ebidensya na ipapakita. Kasi kung yun at yun, ay baka mabasura lamang din.
nag-aksaya lang ng pera, panahon ang Tape Inc. So, for now, yun lang muna ang aking update guys. Sa gabing ito, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.